Dagdag na mga balita, ipinaliwanag ni MP Romeo Sema, ang principal author ng Bangsamoro Labor and Employment Code, ang magiging impact ng nilagdaang batas sa mga manggagawa sa rehiyon at ano ang mga mahalagang probisyon ng batas. Inilatag ito ng mambabata sa pagharap nito sa media araw ng Miyerkules. Sinagot din ito ang mga katanungan hinggil sa pagpapatupad ng minimum wage sa BARM at ng mga program at mekanismo na nakapaloob sa batas para sa proteksyon at karapatan ng mga empleyado. Narito ang buong pahayag ng opisyal. Ang pagdipang sa wage order natin sa Bangsamoro government is medyo magkaiba po sila because magdepende po yan sa threshold, yung sa economic. Kung kaya ba ng ating management yung wage na sa national. So talagang magkaiba po. Sa national, lalo sa mga urban cities, magkakaiba doon sa agriculture and non-agriculture wage order natin. So kaya nga dito sa atin, meron tayong Bangsamoro Tripart Productivity Wage Order, Wage Board under sa Ministry of Labor and Employment. So sila po yung nag-determine kung how much po yung wage natin ito. So kung meron kayong merong problem, so that's why meron tayong collective bargaining. So for example, kayo as a worker, worker tayo. So kung sa management, pwede kayo mag-negotiate kung hindi kayo satisfied. Kung hindi satisfied, so meron naman tayong collective bargaining. And kung magkaroon ng so kaya nga meron tayong CBA, Collective Bargaining Agreement na pwede. So nandyan sa batas po yan na rights po ng ating mga workers.